Kadalasan sa mga bagong motor ngayon na lumalabas, halos wala nang patayan yung kanyang ilaw, palagi na lang ito naka-steady kahit umaga nakailaw siya. Syempre yung mga nakasalubong mo, sinyas na ng sinyas, akala nila nakalimutan mong patayin yung headlight mo. Pero sa totoo lang, wala talagang patayan yung headlight. Ganon kasi yung standard ngayon ng mga bagong motor, dapat naka-on yung ilaw kahit umaga. So ano ba yung disadvantage kapag naka-on palagi yung ilaw? Syempre unang-una, kapag naka-on yung ating ilaw, yung bumbilya natin hindi nakapagpahinga kasi kahit umaga naka-on siya, syempre tuloy-tuloy yung kanyang konsumo o tuloy-tuloy yung paggamit sa bombilya at madali itong mabasted. Lalong-lalo na kapag nagpalit na tayo ng replacement o hindi na original yung ating bombilya. Ngayon, ang magiging solusyon natin dito, lalagyan natin ng switch para mapagpahinga yung ating bombilya at mapapagpahinga yung ating battery. Pero minsan, kapag naglalagay tayo ng switch, namumblema rin tayo kung saan natin ilalagay yung switch, kung saan ba natin i-clamp, saan ba natin ibubutas para malagyan natin ng switch yung ating motor. So sa video na ito mga katropa, meron ako i-share sa inyo na astig na switch. So hindi na kayo problema kung saan nyo i-clamp, saan nyo ibubutas, at saan nyo ipupwesto yung switch. Dahil yung i-share ko sa inyo na switch, automatic na mamamatay sa umaga at automatic ding iilaw sa gabi. Katulad na lang nitong Raider 150 mga katropa, kapag pinaandar natin, umiilaw na agad yung kanyang ilaw at walang patayan yung kanyang switch. So ganito siya, kapag pinaandar, umiilaw agad yung headlight. Ngayon, heto naman siya pagkatapos natin lagyan ng automatic switch. Pero papisilin mo ngayon yung clutch. So ito naman yung kanyang itsura mga katropa pagkatapos nating lagyan ng automatic switch. Kapag pinaandar natin, hindi na umilaw yung kanyang headlight kasi umaga pa at may liwanag pa yung paligid. Kaya yung kanyang headlight hindi umiilaw. Yan, automatic nang mamamatay kapag umaga. Pati yung kanyang indicator ng high and low, kung mapapansin nyo kapag i-high natin, hindi rin gumagana yung kanyang high and low. Patay din yung kanyang supply. Yan, kahit i-high and low natin, walang supply o walang indicator ng high na umiilaw. Talagang totaling shutdown yung kanyang supply ng headlight. Sa harap, shutdown din yung kanyang headlight, hindi rin umiilaw. So ganyan yung sitwasyon niya mga katropa. Kapag umaga o maliwanag yung paligid, automatic na namamatay yung ilaw. Pero sa gabi, ito naman yung kanyang itsura. So ito naman yung itsura ng ating auto switch kapag gabi. Kung mapapansin nyo, madilim na yung paligid. Sadyang nagpaabot ako ng gabi para makita natin yung function ng ating auto switch. Tapos sa paligid ng ating motor, kung mapapansin nyo, mayroon siyang liwanag. Yung liwanag na yan, nanggagaling yan sa ilaw ng ating shop at nagre-reflect doon sa ating motor. Diyan natin makikita mga katropa kung gagana pa ba yung ating automatic switch, iilaw pa ba yung ating headlight kahit na mayroong kunting liwanag doon sa ating motor. So kanina, pagkatapos natin lagyan ng automatic switch yung ating motor, at maliwanag pa yung paligid, pinaandar natin hindi umilaw yung headlight niya dahil maliwanag pa nga at nasisensor ng ating automatic switch na mayroon pang ilaw yung paligid kaya hindi niya pinailaw yung ating headlight. Ngayon, subukan nating paandarin kung automatic nang iilaw yung ating headlight kasi madilim na yung paligid. So pinaandar na ng kasama ko pero may delay ng kunting ilaw, may seconds na delay. Yan, umilaw na mga katropa. Automatic nang nag-o-on yung kanyang ilaw kahit merong liwanag na nagre-reflect sa kanya galing sa ilaw ng ating shop. Kung mapapansin nyo, automatic na nagbukas yung ating headlight. Yung kagandahan dito sa ating automatic switch mga katropa, kung mapapansin nyo sa paligid ng motor, maliwanag pa galing yan sa ilaw ng ating shop pero hindi masyadong maselan yung ating automatic switch at umilaw pa rin yung ating headlight. Ngayon halimbawa tumapat kayo doon sa maliwanag, doon sa halimbawa gasolinahan, automatic mamamatay yung ating headlight. Syempre hindi nyo na kailangan ng headlight doon dahil sobrang liwanag na yung paligid. O kaya naman pag umaga na, automatic mamamatay na yung ating headlight. Syempre hindi nyo na kailangan ng headlight dahil maliwanag na rin yung paligid pag umaga. At automatic ding bubukas yung ating headlight kapag madilim na yung paligid. So kung bubuksan natin yung ilaw, kung papansinin yung headlight natin, automatic siya magsha-shutdown. Yan. Kapag maliwanag na yung paligid, isipin nyo na lang umaga na o kaya tumapat kayo sa isang gasolinahan o sa isang parte na masyadong maliwanag na yung ilaw at hindi nyo na kailangan ng headlight, automatic magsha-shutdown yung ating headlight kapag maliwanag na yung paligid. Pero kung sakaling dumilim na o gumabi na, automatic na magsiswitch yung ating headlight. Sige, patay mo yung ilaw. Buksan mo yung ilaw. So
So yun yung function ng ating automatic switch mga katropa. Kapag umaga, automatic mamamatay ang iyong headlight, at kapag gabi naman o madilim na, automatic magbubukas yung ating headlight na kahit wala tayong pinipindot o wala tayong ginagalaw sa ating mga switch. So ang total na magagastos natin kapag ginawa natin itong automatic switch ay 150 pesos lamang. Para magawa natin yung automatic switch, kailangan natin ng isang relay. Pwede tayong gumamit ng relay ng busina na katulad nito, yung 5-pin relay na transparent. O kaya naman, mas maganda rin gumamit tayo ng mini relay na tinatawag. Ito yung kanyang itsura. Mas magandang gamitin ito dahil mas maliit siya kumpara doon sa relay ng busina, at syempre hindi na siya ganong nakakakonsumo ng espasyo doon sa loob ng ating headlight. Pero kung wala kayong mini relay na makukuha, pwede na rin kayong gumamit ng relay ng busina. So bukod sa relay mga katropa, kailangan pa natin ng isang module. Ito, yung photo sensor module, at nabili ko lang to sa online. Yung mini relay at yung module ng photo sensor, wala pang 150 pesos yung dalawang yan. Yung relay siguro 20 pesos at yung photo sensor ay 130 pesos. Sa mga gustong bumili ng ganitong klaseng item, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit na seller na nagbebenta ng ganitong klaseng item sa Shopee at Lazada. Kailangan dyan kayo bumili mga katropa sa link na yan dahil marami na akong nasubukan ng module at hindi effective. Ito lamang yung effective na ginamit natin sa ating auto switch relay. So dito sa ating module mga katropa, ang una natin gagawin, kung mapapansin nyo, meron ditong nakatayo na sensor. Ito yung mismong photo sensor ng ating module mga katropa. Ang gagawin natin dito, yung bawat pin ng ating photo sensor, puputulin natin, tapos dudugtungan natin siya ng wire. Parang hahabaan lang natin. Pero kung ano yung pwesto ng pin ng ating sensor, wag nating iibahin. Kaya ang mangyayari dito mga katropa, para hindi natin mapagpalit yung pwesto ng pin ng ating sensor, ang gagawin natin dito, isa-isa natin siyang puputulin at dudugtungan ng wire. So i-estimate lang natin yung haba ng wire na ilalagay natin, depende sa inyo kung gaano kahaba. So, ito yung ginawa natin mga katropa. Pinutol natin yung pin ng ating sensor, tapos dinugtungan natin ng wire sa pagitan ng pinutol nating pin ng ating sensor. So, ganyan yung unang gagawin natin mga katropa sa unang pin ng ating sensor. Ang susunod na gagawin natin mga katropa, yung kabilang pin naman ng ating sensor. Puputulin din natin yan. Pagkatapos nating maputol, dudugtungan din natin yan ng wire na katulad ng ginawa natin sa unang pin ng ating sensor, at dapat pareha sila ng haba ng wire. So, heto na yung ating ginawa. Pinutol natin yung dalawang pin ng ating sensor, tapos nilagay natin ng wire yung pagitan ng pinutol natin na pin, at sa dulo naman ng ating wire, heto naman yung ating mismong sensor. So, pagkatapos nating madugtungan ng wire yung ating sensor, i-organize natin at balutan natin ng electrical tape. So, dito naman tayo sa ating mini relay. Sa ating mini relay, aalisin natin yung NC na nakalagay o yung normally closed na sinasabi. Pero minsan mga katropa, sa mini relay, pag bumili tayo, walang NC na nakalagay. Kaya ang gagawin natin, tandaan nyo na lang yung pwesto ng aalisin. So aalisin natin yung taas bandang kanan. Ito yung pin na yun. Tatanggalin na natin yan kasi hindi na natin yan gagamitin. So yan na mga katropa, inalis na natin yung pin sa taas bandang kanan ng ating mini relay. Ang susunod natin mga katropa, dito naman tayo sa module ng ating sensor. Sa module ng ating sensor, meron tayo nakalagay rito na LED plus, papunta ito sa ilaw, positive supply. Ito yon. At sa baba naman meron tayong LED minus, negative na papunta sa ating ilaw. Ito yung white wire. So yung red wire at white wire ng ating module o yung negative at positive na papunta sa ating LED, ilalagay natin ito sa trigger ng ating mini relay. Dito sa ating mini relay, dito sa baba bandang kanan, ito yung number 85, trigger yan ng ating mini relay. At sa kabila naman, ito yung number 86, trigger yan ng mini relay sa baba bandang kaliwa. Diyan natin ilalagay yung negative at positive ng ating module na papuntang LED. So wala itong baliktaran mga katropa, walang problema rito kahit magkabaliktaran sila dahil wala naman itong polarity. Ang importante, yung LED plus at LED minus ng
ng ating module, ilalagay natin sa trigger ng ating mini relay. So heto na yung red wire at white wire ng ating module na ilagay na natin sa trigger ng ating mini relay. So dito pa rin sa ating mini relay mga katropa, sa ating mini relay meron tayong number 30 o yung gitnang pin ng ating mini relay, at yung number 87, heto naman yung taas bandang kaliwa ng ating pin ng mini relay. So ang gagawin natin dito, lalagyan natin ito ng tigi-isang wire, yung number 30 o yung gitnang pin ng ating mini relay, heto yon. At yung number 87, yung taas bandang kaliwa ng ating mini relay, heto naman yon. Lalagyan natin yan ng tigi-isang wire na pare-parehas lang yung kanilang haba. So heto na yung ginawa natin, yung number 30 o yung gitnang bahaging pin ng ating mini relay, lagyan natin ng wire. Tapos yung number 87 o yung taas bandang kaliwa ng ating pin ng mini relay, nilagyan din natin ng wire. So dito naman tayo sa kabilang side ng ating module. Sa kabilang side ng ating module, meron tayong makikita rito na B+. Ito yung pinaka-positive supply ng ating module at ilalagay natin yan sa accessory wire ng ating motor. Meron ditong B-. Ito naman yung pinaka-negative ng ating module, yung black wire, at ilalagay natin yan sa ground wire ng ating motor. So pagkatapos yung mga katropa, i-organize na natin yung ating mini relay, i-organize natin yung wire, balutan natin ng electrical tape na katulad nito. Ito na yung ating mini relay, binalutan natin ng electrical tape para secure yung ating mini relay. Tapos ito naman yung ating number 30 at number 87 ng mini relay. Hindi na importante na lalagyan natin ng palatandaan kung sino yung number 30 at kung ano yung number 87. Hindi na mahalaga kung sino sa dalawang yan, yung number 30 at number 87. So tapos na nating ma-secure yung ating wiring at yung ating module. Pwede na natin itong i-install sa ating motor. So sa pagwawire ng ating motor mga katropa, ang una nating hahanapin yung common ng ating high and low na switch. Hahanapin natin kung ano ba yung pinaka main supply ng ating high and low. Halimbawa, ito yung switch natin. Siyempre sa high and low, mayroon siyang tatlong wire na nakalagay. Unang-una, yung isang wire sa bandang gilid ay high at pangalawa, yung isang wire sa bandang gilid ay low. Tapos yung pinakagitnang wire, yan yung hahanapin natin kasi yan yung supply o common supply ng ating switch ng high and low. Pagkatapos nating mahanap yung pinaka-common supply ng ating switch ng high and low, ang gagawin natin dito mga katropa, ikakat natin yung wire na yan, puputulin natin. Pero kung nakasakit naman, i-unplug nyo lang yung ating common supply sa magkabilaang sakit. Pero kung minsan walang sakit yung ating common supply ng high and low, ang gagawin natin dito, puputulin na lang natin. So dito sa Suzuki Raider 150, yung kanyang main supply ng high and low, kung tutuntunin natin yung wire ng ating switch, mayroon tayong kulay dilaw na sakit na makikita. Tapos dyan sa sakit, makikita natin dito yung wire na yellow na mayroong lining na white. Yan yung common supply ng ating high and low switch ng Suzuki Raider 150. Ito yung wire na yon, yellow na mayroong stripe na white. So ang gagawin natin dito mga katropa, aalisin natin sa pagkakasakit yung yellow na mayroong lining na white. Bubunutin natin dito sa sakit yung kanyang yellow na mayroong lining na white. Pati rin dito sa kabilang side ng ating socket, bubunutin din natin yung yellow na mayroong lining na white. Aalisin natin sa mismong socket. So heto na mga katropa, yung common supply ng ating headlight switch ng Suzuki Raider 150. Yung yellow na mayroong stripe na white, inalis natin sa pagkakasakit. Ganun din sa kabilang side ng ating socket, yung yellow na mayroong lining na white na papunta doon sa ating headlight switch, inalis din natin. Ganun din gagawin nyo mga katropa doon sa switch nyo kung sakaling di nakasakit, putulin nyo yung main supply ng inyong headlight switch. So pagkatapos nating maputol yung main supply nating headlight switch o pagkatapos nating maihiwalay sa socket yung ating main supply ng headlight switch, yung number 30 at number 87 ng ating relay, ilalagay natin doon sa pinutol nating main supply ng ating headlight switch. So hindi na importante dito kung saan tatapat yung number 30 at number 87 ng ating mini relay. Ang importante dito mga katropa, tig-isa sila doon sa pinutol nating main supply ng headlight switch. So heto na mga katropa yung ating number 30 at number 87 ng ating mini relay. Nailagay na natin doon sa pinutol nating main supply ng ating headlight switch o nailagay na natin doon sa tinanggal natin sa socket ng ating main supply ng high and low ng ating headlight switch. So pagkatapos nyan mga katropa, dito naman tayo sa negative at positive supply ng ating module. Unahin muna natin yung positive supply ng ating module, yung red wire. Yung red wire ng ating positive module, ilalagay natin ito sa accessory wire ng ating motor. So ang ibig sabihin kapag accessory wire,
wire, kapag sinusi mo yung motor, tsaka lang siya mapapasukan ng positive supply. Pero pag pinatay mo yung susi ng motor, mamamatay din yung positive supply doon sa wire na yon. Yun yung tinatawag natin na accessory wire ng ating motor. At doon natin ilalagay yung positive supply ng ating auto switch sensor. Sa Reader 150, yung kanyang accessory wire ay kulay orange na wire. Dito natin ilalagay yung positive supply ng ating auto switch sensor. So yung red wire ng ating auto switch sensor, ilalagay nyo lang sa orange na wire o sa accessory wire ng ating motor. So heto na mga katropa yung ating red wire o positive supply ng ating auto switch na ilagay na natin sa orange wire ng ating motor o sa accessory wire ng ating motor. Pagkatapos yan mga katropa, dito naman tayo sa black wire ng ating auto switch o yung pinaka ground ng ating auto switch. Ilalagay natin ito sa ground wire ng ating motor. Pwede kayong kumuha ng ground sa body ground ng ating motor or pwede rin kayong kumuha doon sa mismong ground ng ating motor. So dito sa Reader 150, hanapin nyo lamang yung wire na black na mayroong lining na white. Ito yung mismong ground ng ating motor at dyan natin ilalagay yung black wire ng ating auto switch sensor sa ground wire ng ating motor dito sa black na mayroong lining na white. So heto na mga katropa yung black na mayroong lining na white ng ating motor o ground wire ng ating motor. Dyan natin nilagay yung ground ng ating sensor module o yung black wire ng ating sensor. So ang sunod na gagawin natin mga katropa at pinakahuling gagawin natin dito sa ating module, ito yung mismong sensor ng ating module mga katropa. Ang gagawin natin dito, huwag natin ilalagay sa masyadong overexposed sa liwanag katulad dyan. At dito sa kabila, huwag natin ilalagay na ganyan. Ang pinakamagandang paglalagyan ng ating sensor, ilalagay mismo natin ito sa loob ng ating headlight kasama ng mga wiring ng ating headlight para hindi siya masyadong overexposed doon sa ating liwanag sa labas at para hindi siya masyadong sensitive sa liwanag. So maaari natin siyang ilagay dito or kahit saan nyo gustong ilagay, basta nasa loob lang siya mismo ng headlight at naaabot lang siya ng kunting liwanag ng paligid. Madilim man ang paligid. So heto na mga katropa yung ginawa natin. Heto yung sensor ng ating module. Dito natin nilagay sa loob ng ating headlight. At kapag masyadong sensitive pa sa liwanag yung ating sensor kapag gabi, iurong nyo na lang papasok para makuha nyo yung tamang timpla ng ating sensor. So yan na mga katropa. Tapos na tayo mag-wiring. Na-organize natin lahat ng wiring niya. At isauli na natin yung headlight. Pagkatapos nyan, subukan na natin kung automatic na bang namamatay yung ating headlight kapag maliwanag pa yung paligid. Pero papisilin mo ngayon yung clutch. So ito naman yung kanyang itsura mga katropa pagkatapos nating lagyan ng automatic switch. Kapag pinaandar natin, hindi na umilaw yung kanyang headlight kasi umaga pa at may liwanag pa yung paligid. Kaya yung kanyang headlight hindi umiilaw. Yan, automatic nang mamamatay kapag umaga. Pati yung kanyang indicator ng high and low, kung mapapansin nyo kapag i-high natin, hindi rin gumagana yung kanyang high and low. Patay din yung kanyang supply. Yan, kahit i-high and low natin, walang supply o walang indicator ng high na umiilaw. Talagang totaling shutdown yung kanyang supply ng headlight. Sa harap, shutdown din yung kanyang headlight, hindi rin umiilaw. So ganyan yung sitwasyon niya mga katropa. Kapag umaga o maliwanag yung paligid, automatic na namamatay yung ilaw. Pero sa gabi, ito naman yung kanyang itsura. So heto naman yung itsura ng ating auto switch kapag gabi. Kung mapapansin nyo, madilim na yung paligid. Sadyang nagpaabot ako ng gabi para makita natin yung function ng ating auto switch. Tapos sa paligid ng ating motor, kung mapapansin nyo, mayroon siyang liwanag. Yung liwanag na yan, nanggagaling yan sa ilaw ng ating shop at nagre-reflect doon sa ating motor. Diyan natin makikita mga katropa kung gagana pa ba yung ating automatic switch, iilaw pa ba yung ating headlight kahit na mayroong kunting liwanag doon sa ating motor. So kanina, pagkatapos natin lagyan ng automatic switch yung ating motor at maliwanag pa yung paligid, pinaandar natin hindi umilaw yung headlight niya dahil maliwanag pa nga at nasisensor ng ating automatic switch na mayroon pang ilaw yung paligid kaya hindi niya pinailaw yung ating headlight. Ngayon subukan nating paandarin kung automatic nang iilaw yung ating headlight kasi madilim na yung paligid. So pinaandar na ng kasama ko pero may delay ng kunting ilaw, may seconds na delay. Yan, umilaw na mga katropa. Automatic nang nag-o-on yung kanyang ilaw kahit merong liwanag na nagre-reflect sa kanya galing sa ilaw ng ating shop. Kung mapapansin nyo,
automatic na nagbukas yung ating headlight. Yung kagandahan dito sa ating automatic switch mga katropa, kung mapapansin nyo sa paligid ng motor, maliwanag pa, galing yan sa ilaw ng ating shop, pero hindi masyadong maselan yung ating automatic switch at umilaw pa rin yung ating headlight. Ngayon, halimbawa, tumapat kayo doon sa maliwanag, doon sa halimbawa gasolinahan, automatic mamamatay yung ating headlight. Syempre, hindi nyo na kailangan ng headlight doon dahil sobrang liwanag na yung paligid. O kaya naman pag umaga na, automatic mamamatay na yung ating headlight. Syempre, hindi nyo na kailangan ng headlight dahil maliwanag na rin yung paligid pag umaga. At automatic ding bubukas yung ating headlight kapag madilim na yung paligid. So kung bubuksan natin yung ilaw, kung papansinin yung headlight natin, automatic siya magsha-shutdown. Yan. Kapag maliwanag na yung paligid, isipin nyo na lang umaga na o kaya tumapat kayo sa isang gasolinahan o sa isang parte na masyadong maliwanag na yung ilaw at hindi nyo na kailangan ng headlight, automatic magsha-shutdown yung ating headlight kapag maliwanag na yung paligid. Pero kung sakaling dumilim na o gumabi na, automatic na magsiswitch yung ating headlight. Sige, patay mo yung ilaw. Buksan mo yung ilaw. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, nagagamit nyo ito sa inyong panghanap buhay o sa inyong pag-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pagwawiring.